Mamalay kung Buenos Dias, Hap Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Christine Lee, maghahatid sa inyo ng Hap Isabelang balita para sa araw na ito. SM City Minpro, planong itanghal ang gawang Isabelenyo sa isang fashion exhibit. Pakaradjaan 2024 Steering Committee, bumisita kay Mayor Dada. CP daw, namahagi ng food packs sa mga estudyanteng PWD. Mayor City Jalia Turbin Hataman at Kong Mujib Hataman, dinaluhan ang groundbreaking ng DepEd Isabela City sa Kabunbata. Hap Isabela Mobile Library, nakiisa sa Catch-Up Fridays ng Tabyawan Elementary School. Libreng sine sa Bolly, sinimulan na. Tugon sa sakuna at malnutrisyon, aarangkada sa kusina on wheels. SM City Minpro, planong itanghal ang gawang Isabelenyo sa isang fashion exhibit. Yan ang balita ni Mish Pio. Nakipagpulong si Mayor City Jalia Turobin Hataman sa mga kinatawan mula sa SM City Minpro noong ika-15 ng Enero upang pag-usapan ang paparating na cultural fashion exhibit. Inaanyayahan ng SM City Minpro ang mga lokal na fashion designer na ipakita ang kanilang mga entry sa kultural na pagdiriwang na ito, kasunod ng tagumpay ng Ropa Rampa sa lungsod. Kasama sa mga kinatawan ng SM City Minpro na dumalo sa pulong sina Assistant Mall Manager Romel Belen, Marketing Manager Masayuki Sakay, Public Relations Officer Arnel Manahan at Leasing Officer Samantha Grace Sereno. Naroon din si City Tourism Officer Claudio Ramos II at mga kawani. Ang exhibit ay naglalayod na pasiglahin ang pagkakaisa at pagmamalaki na itinatampok ang makulay na tapisetriya ng mga kultura na ginagawang kakaiba ang rehiyon. Mish Pio, Balitang Hap Isabela. Pakaradjaan 2024 Steering Committee, bumisita kay Mayor Dada. Kalahok para sa Musa 10 Pakaradjaan 2024, handang-handa na. Yan ang ulat ni Eunice San Diego. Mga miyembro ng 50th Basilan Founding Anniversary Pakaradjaan Festival 2023 Committee na pinangunahan ni Provincial Planning and Development Coordinator Engineer Nelson Akmado dumalaw at sumangguni kay Mayor Dada. Napag-usapan ng mga plano ukol sa paggamit ng Isabela City Grandstand na pagdadausan ng mga pangunahing programa. Kasamang dumalo ay sina Provincial Legal Officer Atty. Roosevelt Sanson, Provincial Budget Officer Intan Gordana Abubakar, Executive Assistant to the Vice Governor Muhammad Nur Lejagais, Satra Janang at Minsara Muarip ng PPDO. Samantala, lalaro ang Isabela City sa Muses Itenon Pakaradjaan 2024. Puspusan ng paghahanda ng ating kandidata na si Tricia Faye Pangaluan na hangad na maiuwi ang corona sa darating na Marso 5 sa ganap na ika-4 ng hapon sa Lamitan City Gymnasium. Eunice San Diego, Balitang Hap Isabela. CP daw, namahagi ng food packs sa mga estudyanteng PWDs bilang pakikiisa sa Pambansang Linggo para sa Kamalayan ukol sa autism ngayong 2024, ang tanggapan ng ugnayan para sa mga may kapansanan o CPDAW ay namahagi ng mga food packs sa pangunguna ni CPDAW Gemma Casas Paculo sa mga mag-aaral na PWD sa 3 paaralan kabilang dito ang Isabela Central Elementary Pilot School, Begang Central Elementary School at Isabela East Elementary School. Ang pagkalingas sa mga may kapansanan at ibang nasa laylayan ng lipunan ay isa sa mga haligi ng administrasyon ni Punong Lungsod City Jalia Turobin Hataman at katuwang ang CPDAW. Sa iba pang mga balita, Mayor City Jalia Turobin Hataman at Kong Mujib Hataman dinaluhan ang groundbreaking ng DepEd Isabela City sa Kabunbata. Yan ang Hap Isabelang balita, hatid ni Shane Swally. Pinangunahan ni Isabela City Mayor City Jalia Turobin Hataman kasama si Basilan Lone District Representative Mujib Hataman at DepEd 9 Regional Director Dr. Ruth Fuentes ang groundbreaking ceremony noong ika-16 ng Enero para sa pagpapatayo ng 3-story division office na may roof deck. Ginanap ang seremonya sa Barangay Kabunbata. Sa list atong mga projects karon. In fact, karon ang groundbreaking na to sa tuwang building o mahuman ni siya mga usa ka tuig. Kanang gikan ni siya sa national budget requested by the Department of Education.
Kining building na to around 69 million siya. Kini sa istruktura no nga magahatag yung inspirasyon no, sa atong mga katawhan. Ilabi na sa ato ang mga stakeholders ug mga kabataan. Kini nagsimbolo sa serbisyo sa Department of Education para sa maayo o taas nga kalidad nga edukasyon. Nagpahiwatig din ang United Workers ARB Multipurpose Cooperative Chairman Alan Katamko ng kanilang kagalakan at suporta sa nasabing okasyon. Dako kayo ni nga tabang sa among mga anak aron makalampos sa ilang pag-eskwela para matuman ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Makakita og maayo nga trabaho og dako ni nga tabang sa imong mga teachers nga taga dinhi sa Kabunbata, Kabunbata kay di na sila kinahanglan wadto sa layo. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Mayor Turabin Hataman ang pagsisimula ng malaking pagbabago sa loob ng kagawaran ng edukasyon. Ayon kay Mayor Turabin Hataman, nakasalalay sa dedikasyon at pagpapanatili at pagpapataas ng kredibilidad at dignidad ng sektor ng edukasyon. And we're very happy to be here. Isa ho itong napakagandang simula, no? Napakaraming pagbabago ho na nakikita natin sa DepEd, no? At ang isang magandang gusali, maybe a structure, no? Pero simbolo din talaga siya. Ang DepEd ho, and of course the education sector, lagi ko hong sinasabi, kung meron tayong, ako personally, kung meron akong mga institusyon na gustong protektahan, no? Na gustong itayo, yung of course yung credibilidad, yung dignidad, isa ho ang education sector doon. Sa pahayag naman ni Representative Hataman, ipinapaabot niya ang pasasalamat sa United Workers ARB Multipurpose Cooperative sa pagbibigay ng donasyon ng 1 ektaryang lote na katabi lamang ng kasulukuyang Isabela City National High School sa Barangay Kabunbata. Gusto kong magpasalamat sa URBMC sa pagbibigay ho ng allocation ng lupa nila sa Department of Education. Pero sana sunod-sunod, napakahalaga. Huwag nyong gawing 1 hektarya niya. Kung pwede nyong dagdagan ng 1 hektarya pa, dadagdagan nyo dahil mas malaki ang pakinabang nyo pag andito yung Department of Education. Nagpahayag din si R.D. Fuentes ng kanyang positibong pananaw tungkol sa Isabela City. Inilarawan niya ang mga residente na likas na magiliw at mababait na tao. When I came in here a few years back, this is actually my 3rd year in Zamboanga Peninsula. Sabi ko, dito ko na-meet talaga, in all honesty, the most friendly and kind-hearted people. Ang babait ng mga tao dito. I wish people in the whole Philippines and in the whole world would know the potential Isabela City has. Shane Suwaling, Balitang Happy Isabela. Hub Isabela Mobile Library, nakiisa sa Catch-up Fridays ng Tabyawan Elementary School. Yan ang balitang tinutukan ni Christian Galano. Ang Happy Isabela Mobile Library ng Learning Information for Barangay Readers Outreach o Libro ay nakiisa sa Catch-up Fridays ng Tabyawan Elementary School. Ang mga mag-aaral na mula sa baitang 1 hanggang 3 ay binibigyan ng tig 2 oras sa pagbabasa. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Libro Focal Darcy Madjalis at Information Associate Ronaldin Natividad Sarael bilang tagabasa. Layunin ng Catch-up Fridays ang maiangat ang kalidad ng pagbabasa ng mga bata sa murang edad. Ito rin ay sang-ayon at suportado ng programa ng lokal na pamahalaan na muling maibalik ang sigla at hilig ng mga bata sa pagbabasa. Christian Galano, Balitang Happy Isabela. At para sa Good News Hub Isabela, libreng sine sa Boli, sinimulan na at tugon sa sakuna at malnutrisyon, aarangkada sa kusina on wheels. Ang pamahalaang lungsod ng Isabela sa pamumuno ni Punong Lungsod City Jalia Turabin Hataman ay naglunsad ng libreng sine sa Boli tuwing Sabado sa JW Strong Boulevard. Hatid nito ay ngiti at kasiyahan para sa mga namamasyal sa JW Boulevard tuwing weekends kasama ang kanilang pamilya. Samantala, sa pangunguna ni Mayor City Jalia Turabin Hataman ay ipinakita ang aktibong ugnayan sa pagtugon sa kalamidad at malnutrisyon ang papasinayan ng proyektong Mobile Kitchen nitong Enero 17.
Kasama sina CDRRMO Usodan Salasim at CPMDO Jesseline Puno sa pagsuri sa nasabing sasakyan. Layon ng mobile kitchen na maging bahagi ng masusing paghahanda at pagresponde sa kalamidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng mainit na pagkain sa mga apektadong mamamayan ng Isabela. Kasama sa naturang pagpapasinaya sinabokal ng unang distrito ng Basilan, Ahmed Ibn Jalib Hataman, Coordinator ng Programa sa Nutrisyon ng Lungsod, Nujaima Abdurrahman, mga tagapangulo ng iba't ibang kagawaran ng lungsod at iba pang mga tauhan na may mahalagang ambag sa pagsasakatuparan ng proyektong ito. At yan ang nakalap na Hub Isabelang Balita, hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang Hub Isabelang Balita sa susunod na linggo. Muli, ako si Christine Lim at ito ang Balitang Kahanga-hanga, Balitang Tatak Hub Isabela, Balitang Hub Isabela.